Welcome to Friday Calls, ang podcast kung saan hihimayin at pag-uusapan natin ang values at beliefs ng isang modernong Pinoy. Welcome sa isa na namang episode ng Friday Calls. This is Jarem. I'm Janine. This is Karen. And this is DK the Poggy. O, kamusta kayo? Ito, naumay. Umay san? Naumay, pogi daw siya. Nasusuka. Hearsay. Sinabi niya. Bluff. You should know your self-worth. Bluff. Bayo kayo. It's a bluff. Naalala niyo ba yung client ko na bumisita ng Pilipinas? Si Name drop! Name drop eh! Nag-name drop. Eh! So, kaya. So natanong niya natanong niya sa akin yung status namin sa bahay. So, ang nasabi ko sa kanya is, I live in a typical Filipino household. Mm-hmm. Eh di si Kuya, hindi niya nag-guess kasi nga wala siyang idea ano ba meron dito sa bahay-bahay natin, di ba? And I think, maganda siyang pag-usapan natin kung ano yung pinaka-common dito sa bahay ng mga Pinoy, which is 3 generations living together. Yes. Let's dive into that. So, 3 gens, from lolo and lola to their children to their apos sa isang bahay. Have you ever experienced na tumira kasama ng grandparents niyo or bumukod yung magulang niyo after wedding? For me, yes. Nakasama namin si Lola at one point sa QC. Both grandparents ko, from maternal siya paternal, nakasama namin sa QC. Parents ko, I've always lived with them. After ko mag-abroad lang naman ako, nag-share house kasama na aking pinsan. Pero yung parents ko, hindi, bumukod sila, technically, pero we all live in the same area. QC? Ano yun? Yung both parents? Both grandparents? Hindi, kasi si Lola nakatira siya sa Leyte. Parehong side? Nag-aalaga siya ng pinsan ko, yung anak ng panganay. So, pag nasa Manila sila, dun sila sa bahay na tinitirhan namin sa Quezon City. Tapos pag yung lola ko from Masbate, dadalaw ng Manila, ganyan, dun din sa amin. Pero they were not together for a long period of time. Pero yung paternal grandmother ko, we always lived, I've grown up living close by sa family, sa kanya and sa buong pamilya, immediate family na. Ganyan. Ikaw, Janine? Sa akin, kasi galing taga Bohol parehas yung mama at papa ko. So, baka bakasyon lang din. Kung either kami yung pupunta sa kanila or sila yung pupunta sa amin. Pero hindi din namin alam kung may mga spirito ng mga grandparents yung nakatira. May ibang dumadala or ibang entities. I'm not sure about that. But in my experience, nung bata ako, hanggang sa tumanda, dalaw-dalaw lang. Tapos, ayun, kami lang talaga, mama, papa, kuya, ate. Yun lang. Kasi galing Bohol, tapos lumuwas ng Manila. Oo, kasi mahal. Mahal. Tsaka pag may okasyon lang. Totoo. Ikaw, Dick? Sa akin, same kay Janine. Bisita lang. Hindi kami nakatira with my grandparents. Laging bisita lang. Although malapit lang naman. Kasi parang ako sa Potedo, sila Talaba lang. So, lakarin mo lang, nandun ka na kagad. Ang na-experience ko is, tumira ako with, I don't know what to call her, extended family. Yung ninang ko, sa amin nakatira. Ayun lang yung experience ko. Ay, wow. Ninang. Oo. Shout out kay Ninang Aba. Half of my life. Shout out. Ako kasi, ako since birth. So, yung bahay na tinitirhan namin ngayon is our grandparents' house sa side ni Mama. Madami kami dito sa bahay dati. So, yung lolo ko, yung lola. Tapos sina Mama at Papa. Tapos kapatid ko ako. Tapos meron din ako kasabay ng mga pinsan na lumaki. Dito din sila nakatira. The same school kami na pumasok. Ganyan, sabay-sabay lahat. Magkakatabi kami matulog. So, sobrang laki nung saya dito sa bahay. Ang dami pala namin, no? Hindi ko na-realize. Araw-araw piyesta. Ang dami namin. Jerem, di ba hanggang ngayon marami pa din kayo? Actually. Hindi lang natin Hindi lang. nakikita. Sa taas. Especially sa taas ninyo, no? Upstairs. Napabless nyo na ba yung bahay? Feng shui pala to. No? Hindi ba rin nakakaalis yung extended family, Naku, Joy! Pero napaka-normal, no? Napaka-normal sa isang typical Pinoy home, yung ganong klaseng set. Sama-sama na lang. Oo. Diba? Pero pumipiyok ako. Pero sa tingin nyo, bakit?
bakit may isang anak na hindi aalis dun sa bahay ng parents niya? Ikaw, DK. Tradition na lang. Not really tradition. Nakasanayan. Nakasanayan na lang na, kasi dati, di ba, yung mga matatanda, pag nag-aanak sila, talagang isang dosenahan, paramihan, di ba? Yun yung flex nila dati. Marami kong anak. Mas marami akong anak sa'yo. Oo. Di ba? Kaya, malaki talaga yung possibility na may maiiwan sa kanila. Unlike now, tulad sa amin sa pamilya namin, dalawa lang kaming magkapatid. Sinong maiiwan? Kay mama at papa. Pareho pa kaming may pamilya na, di ba? Noon, sa lola ko, sa mother side, 12 or 13 ata silang magkakapatid. Oh my goodness. 12 every month plus 1. Every month plus 1 siya. Lampas na sa Every month? kalendaryo. Hindi na agad tumayo yung kalendaryo nila. Oo. Grabe, parang hindi na naka-experience sa menstruation. Diba? So sa lola ko, ang naiwan sa kanya is tatlong anak niya yung nag-aalaga sa kanya. But technically, mga 6 siguro kasi yung iba pa niyang anak na may pamilya doon din nakatira sa same compound. Ayun, and typically ang naiiwan din is yung mga walang asawa, yung walang pamilya, 'di ba? Kasi yung mga may asawa, may excuse na umalis kasi may pamilya na ako eh. So may paggagastosan ako sa sarili ko. Habang yung mga walang asawa, walang pamilya, sino paggagastosan mo? Sarili mo lang. So might as well alagaan mo na din yung mama at papa natin, di ba? Pero hindi ko sinasabing yung mga may pamilya hindi tumutulong, di ba? Kasi si mama, nagbibigay din siya ng pera. Yung iba niyang kapatid, nagbibigay ng pera. Hindi lang kasing bigat ng responsibilidad nung naiwan dun sa bahay. Kasi sila talaga mag-aalaga, di ba? Para bang, since single ka, diyan ka na. Okay lang yan. Ikaw na yung mag-alaga. Ikaw na taya. Diba? Parang automatic na lang din sa atin na yun yung iisipin ng magkakapatid. Yun talaga. And, makokonek na naman natin siya dun sa first episode, Utang na Loob. Yes. Oo. Kung hindi nyo pa napapakinggan yun, pakinggan nyo na. Ay, nako. Yes. Ay, nako. Totoo. Link down below. Charot. Ikaw, Karen, sa tingin mo, bakit? Bukod sa sinabi ni Vic na kultura at nakasanayan na siya, I think it's more of dependency and convenience. Yes. Alam mo yun? Kasi you won't have to scour the 7,640 islands of the Philippines. Hindi na po siya 7,107. Dumami na po siya. Para pala siyang pimples, no? Actually, nanganak siya, girl. Kaya instead of 7,107, 7,640. 41 islands na. Ay, grabe. Total. And counting. And counting. Mga baka. Pero mababawasan yan, ang China. Ay! Naging political na naman. Everything is political, di ba? Ganda ka dyan. So, yun nga, you don't have to scour that much island para humanap ng bahay and also para gumastos for it. No, it's mas convenient to live with your parents, lalo na kung kanila yung bahay na yun, minanaman or binili man nilang sarili. So, yeah. Totoo. Ikaw, Janine. Sa akin, kasi palagi, kahit ilan pa kayong magkapatid, kahit 1, 2, 3 lang kayo, may laging iisa na super reliant or dependent sa parent. And they don't see the point of leaving the house. Medyo connected kay Karen. Kasi, di ba, why would you leave? Everything is conveniently provided to you. Free rent. Pero hindi to si Karen, Ay, hindi. Hindi siya. Hindi ko siya pinarinig. Rent-free lang ako sa mga utak nila. Kasi nga, again, lagi sila nabubwisit sa akin. So, everyone that I encounter with rent-free po ako. She's a burden and she's an emotional burden. I feel like her. That's true. Ayun. Kasi, di ba, free yung rent mo. Tapos, pagka-uwi mo, kasi tayo as an adult, di ba, pag-uwi natin, nakakapagod. Totoo. Especially dyan sa Pilipinas, laging traffic, ganun, ilang oras yung shift mo, tapos ilang oras yung biyahe mo. Tapos pag-uwi mo, di ba, imagine, may pagkain ka kagad. Malinis yung bahay ninyo. Tapos kung may anak ka or mga anak ka, may maiiwanan ka ng mga anak. Totoo. So, di ba, kasi sa case namin ni DK, nasa ibang bansa kami, wala. After namin mag-work, although online lang kami nag-work, everything still has to be done. Wala naman kaming yaya dito, wala naman kaming katulong, di ba? And ang hirap. Why would you subject yourself to that? Di ba? Kung, ayan o, conveniently,
serve na siya sa'yo on a silver platter. Hindi, ano mo na. Totoo. Ay, yung sa amin naman, kaya nandito yung nanay ko. Oo, convenience. Oo. And then yung convenience na, yun, na nasabi nyo na libre yung rent, diba? Na may nag-aalaga sa amin. Ganyan. Pero yung, alam ko na kwento niya kasi sa amin yun dati. Na kaya siya, dati nakatira sila outside, sa labas, sa Cavite City. May tinitirhan sila doon. Tapos, once na nagkasakit si mama, na pinagbubuntis niya ako, nagkasakit siya, pinauwi siya ng tatay niya dito sa bahay. Kasi walang magtitingin sa kanya since si papa ay working, diba? So, para may mag-alaga sa kanya, pinauwi dito, in the end, hindi na siya pinalis. So, may mga kanya-kanyang reasons din siguro. Bawat pamilya kung bakit merong nagsistay. Hindi lang convenience, hindi lang dahil sa tradisyon. Pero sa tingin niyo ba, may magandang side yung pagsistay nila with them? May maganda din namang side. Dahil nga nakatira kami ni DK sa ibang bansa. Nakikita namin yung iba't ibang culture ng iba't ibang nationalities. And most ng mga Western countries, yung mga matatanda sa kanila, tumatanda lang mag-isa. They're living alone. That's one of the cons of being too independent. Parang nakakalimutan na nating maging human. Parang sobrang dali na lang isipin na, independent ako hindi kita kailangan. Or nakakahiya ng mangailangan ng tulong. So, maganda din naman sa kultura natin na, alam mo yun, we have each other's back. Diba? Kunwari, yung pag-aalaga pa lang ng anak, it's really expensive. Yung mga after-school clubs, mga babysitters, nannies na babayaran. So, diba, isa na naman siyang malaking expense na kailangan mo itabi. Paano kung, diba, paycheck to paycheck ka lang. Sakto lang yung sinsahod ninyong dalawang mag-asawa. Diba, wala namang OFW tulad ng previous episode natin. Less expense na din. Oo, diba? So, marami rin naman siyang magandang side effects. Kumbaga nakakabuo ka ng isang team na natutulong sa'yo. Yes, yun ay kung healthy lahat ng mga tao. And if we live in a perfect world. We don't. So, we're kidding ourselves. Pero at least nagtutulungan. At least nandun pa rin yung kahit may konting sama ng loob, di ba? Gagawin mo pa din Gagawin mo pa din yung rules mo. Parang, ako na naman maghuhugas ng pinggan. Yung gano'n. Dadabog-dabog. Gano'n. Gagawin natin, pero nagdadabog. Ikaw sa tingin mo, DK, anong meron? Anong magandang side? May magandang side pa din naman, syempre, di ba? Para sa mga magulang, may mag-aalaga sa kanila. Kasi, tulad sa Pilipinas, walang masyadong nursing homes. Wala yung retirement homes ba yung tawag doon? Tama ba yun? Yung facility na kapag magre-retire ka na, doon ka na. Yes. Kasi, andun na lahat ng may bahay ka, may mag-aalaga sa'yo. Walang ganun sa Pilipinas masyado Meron. But it's expensive. Sobrang mahal nung monthly na babayaran mo. Kaya hindi lahat tayo makaka-afford. Totoo. So, ayan, kapag may anak na naiwan, may mag-aalaga sa kanila for free. Para doon naman sa anak na kasama pa din yung magulang, libre pa bahay, di ba? Ang mahal ng bahay. So, less expense. Tulad ng sabi ninyo, less expense din. And siguro isa pang magandang nadudulot nun is close family ties. Yes. Maaga pa lang na natuturo na sa bata na mahalaga yung family. That's for me. Ito. Ikaw, Karen. May maganda ba? Meron akong tagaluto. Siya po yung isang example ng nag-i-stay. Ako po, yes. Case in point. Convenient kasi, diba? Pag nandyan ka with your parents, so may mag-aasikasa sa'yo. Hindi lahat ng parents ay pare-parehas. But I think, common na sa atin within our friendship na naasikasa talaga tayo ng parents. We were coddled in one way or another by our parents. So, ayun, yun yung magandang dulot niya. But in line with what DK said, kasi I'm someone na born into a family who values family so much. Very familiar. So,
may ease sa pakiramdam that you get to see your family always, that you get to check up on them regularly, mas maaasikaso at matututukan niyo yung isa't isa. If you guys are together, you're just an arm's reach away. Nakasanayan ko yun sa sarili kong pamilya. So, yun. Totoo. Yung closeness ng pamilya. Sobrang halaga siya. Like, oo, sige, there are complications, may mga problema na di maiwasan sa loob ng bahay, pero there are times na may isip mo na, sila lang din yung kasangga ko. Diba? Sila lang din yung tutulong sa'yo at the end of the day. Tapos, yung parents mo, tulad ng sinabi ninyo na tumatanda, ganyan. So, ando na din kayo to care for them for free. Ayun. So, umiiksi yung time nila kasama natin. So, lulubos-lubusin mo na din, diba? Yun yung madalas na may iisip mo. And ayun, yung convenience na kapag may anak ka, may magtitingin sa mga anak mo habang nasa work ka. Hindi mo na kailangan mag-hire ng ibang tao to do it. Or sa fur babies mo. Sa fur babies. Totoo. Expenses yun. Mas ang hirap na maghanap ng mapagkakatiwalaan. Yun, exactly. Na hindi mananakit. Or hindi ka pagnanakawan. Hindi ka nanakawan. Totoo, that's true. Diba? So, ayun, meron ka ng tao na maaasahan to do other things. Pero ano lang siguro, dagdag lang, kung ikaw yung tao na pinapaalagaan yung anak mo dun sa magulang. Magbayad ka. Hindi naman sa magbayad, wag kang, sila pa rin yung bibili ng panggatas ng anak mo, ng pang-diaper, magbigay ka ng pera, di ba? Totoo. Oo. Ikaw na yung mag-provide ng mga basic things na kailangan ng anak mo, di ba? Sila pa din kasi may kilala tayong ganyan, I'm so sorry. Ay, oo. Ini-name drop ko yan. Wag awatin niyo ako. Don't test her. Kasi at the end of the day, di ba, anak mo yan responsibilidad mo yan. Nandyan lang yung mga magulang mo to support you. But not to support you na parang anak pa din nila yung apo nila, exactly, di ba? Exactly. Mahiya din tayo. Exactly. Teka, meron pala ako. Hingi ako thoughts. Kasi may nakita akong post on Facebook. Okay. Very recent siya. So, may nag-post na kapag kayo lahat uugod-ugod na, anong matutulong sa inyo ng fur babies ninyo? I don't know if you guys have seen that on Facebook. No, we haven't. Tapos, one of my friends sa Facebook commented na, pati ba naman fur babies gagawin mong retirement plan? Oo nga. May bumpa, no? Very Asian, no? Very Asian. Diba? Nakakatawa. Parang inline lang siya with, yung kinasanayan natin na yung mga nire-require yung mga anak to, take care yung kanila. Investment. Ginawang investments yung Goodness me. Ganun. Yun talaga yung kultura natin. Yung pagiging close family ties. So, anything else na gusto niyo pang i-share sa listeners na before? Pwede ba ako muna? Sure. Okay lang. Ako, kasi Okay lang naman. this is coming from thank you. Salamat po sa oportunidad. This is coming from an independent person. Yes. Women, independent. Yes, maganda yung may kasama ka sa bahay, may suporta. Hindi naman sa sinasabi ko negative lang lahat ng pero I choose to not live with my parents or any family members or kahit nga friends. I choose not to live with anyone else than my husband. Kasi kailangan matuto pa rin tayo maging independent. Iba pa din talaga yung kapag kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Mas iba yung feeling ng freedom, liberation, and yung overall na space na meron ka. Kasi minsan, may mga days na may... Nakaka-burnout. Oo, nakaka-burnout. Tapos pag uwi mo, ganito, di ba? Yung hindi mo gusto yung mga kasama mo sa bahay. Kasi hindi tayo lahat pare-parehas ng aura, ng vibe everyday. Yes. So, kapag hindi maganda yung aura sa bahay, nagkakahawaan. Tapos, nagkakasunod-sunod na lahat. Totoo. Lahat na leche na ngayong araw na. Ganon. Kasi, ayun nga, hindi din siya para sa akin, hindi siya ideal na setting. Lalo kung adult ka na. And my family. Imagine starting your family with another people. Paano kung hindi lang ikaw sa mga kapatid mo yung umalis, di ba? So, may pangalawang pamilya doon. Yung gano'n.
ilang generation na yung nandun. Mm. Sobrang walang-wala ng privacy. Kailangan mansyon Oo. yung bahay mo. Kung yung ginagawa nating dahilan mas convenient di ba? Mas mura, makakatipid. I mean, this is coming again from an independent person. Na kung ganun yung situation ko na feeling ko mas mura. Hindi, I will work even harder para ma-afford ko sa sarili ko na makaalis dito. Kasi para rin sa headspace ko din, sa mental health ko din. Kasi hindi, let's all admit it, hindi lahat ng taong nakatira ngayon, and ang dami dyan na kasama yung pamilya, and hindi lahat tayong lahat masaya na nandyan, na may iba, na may nagdidikta. Minsan sasabihan ka pa, my roof, my rules, may mga ganun-ganun pa. Lagi pang ang daming mga pasaring. Parang, iniri lang kita, kaya kitang alisin sa mundong to. Yung ganun. Imagine, you're tired with your goddamn life, tapos ganyan yung mga, ang daming mong maririnig na ganyan. And, minsan kasi talaga, the best way to keep a relationship healthy is boundaries and space. So, kung kaya natin yung ibigay sa isa't isa, baka mas maayos yung, kasi dyan din nag-uugat yung mga nagkaanuhan na, kalamatan na sa pamilya, mga ganon, hindi na nag-uusap-usap kasi hindi nila nakip ng healthy yung relationship. And mas maraming negative effect in that sense. Mga root, nag-uugat ng ganon. Dahil sa, nandiyan kasi tayo sa isang household. Kailangan nating matanggap na iba't iba tayo. Even though nanay mo yan, kapatid mo yan, ibang tao pa din yan. Iba't iba tayo ng formula. Basta na wawala na yung boundaries na sinasabi. Yung self-boundaries mo is nasisira na. Yes. Kailangan. Tsaka, hindi ka, as a person, yung iba hindi na nag-grow, hindi na magkakaroon ng chance na But, ma-explore nila yung sarili. I'll stop you. Wait. I-discuss natin yan sa other episode. Maganda kasi yung ibang Okay. Sorry, ibang ma'am. episode. Sorry po, Hindi ma'am. kasi Gusto ko pagka-call out niya. Hindi, wait lang. Hindi kasi isang sobrang malaking discussion. Yung sa independent na tao. Yung how to move out when, diba? When to move out. We need to move out. Sige. Diba? Let's tackle that on the next episode. Okay. Okay, guys. Karen, Dick. Sige, mauna na ako. Sige, muna ka na. Ladies first. Sige, Dick. Ladies first. Ladies first. Okay, Ay, Stacey. ako pala talaga, si Stacey. Oo, I mean. Hindi, sige, mauna ka na. Go ahead, Stacey. Hindi, sige, ikaw na. Ay, hindi, mauna ka na. Puta. Sige, ako na. Putang ina. Hindi ako kayong kutsilyo. Okay, as a person who is dependent to an independent person. Who is a beneficiary. As a primary beneficiary of an independent person. Sinusuportahan ko yung sinabi nung independent person. Alam mo, copy-paste lang din pala. Second na motion. Hindi. Kasi, may magandang sides at may pangit na sides yung 3 generations na sa isang bahay, di ba? But para sa akin, mas marami yung negative. Para lang sa akin, Kasi, hindi porket nasa iisang roof kayo, close na kayo. I mean, kasi, hindi may iwasan nga yung mga conflicts, yung iba yung paniniwala nito sa paniniwala nitong isa. And kapag nagsama yun sa isang bahay, most likely, magka-clash talaga sila. Especially kung walang communication and walang respect ba sa isa't isa. Yung parang, ito yung paniniwala ko ba't hindi mo na lang respetuhin? Hindi yun kayang gawin ng ibang tao. 'Di ba? They cannot agree to disagree. So, ang magandang solusyon doon is humiwalay. Humiwalay ka na lang. Para din, kasi pag nakahiwalay ka din, mas madaling mag-set ng boundaries. Unlike kapag nasa isang bahay kayo, sobrang hirap mag-set ng boundaries kasi palagi mong kasama yan eh. Siyempre,
tinitake in consideration mo din yung feeling nung aso na yun, nung tao na yun. Kasi aso yung kasama namin dito. Oo, diba? totoo. Kaya, kahit gusto mong sabihin yung isang bagay, pero masasaktan sila. Sa tingin mo kasi masasaktan, hindi mo na lang sinasabi. Although, advice ko lang, mas maganda na sabihin mo na. Hindi mo naman sasabihin ng sharply, di ba? Maging tactful ka din kung paano mo sasabihin. Ayun, kasi nga, ito talaga, naniniwala ko na communication is the key. Kahit sa ang relationship, familial relationship, romantic relationship, Totoo. communication, sobrang halaga. Ayun, yun na yun sa akin. As a dependent person to an independent woman. Yan ang sinabi niyo dalawa. Ikaw, Karen. Ako, I second the motion. Ay, third na. Third. Third. I third the motion. Yes. As someone na umaasa din sa mga independent. Independent ka naman, Sagittarius po kasi talaga kami. Independent ba yung nagpapalaundry? Pag uwi ko, magpapalaundry pa ako. Independent ba yun? So, pero yun, siguro for me, takeaway ko lang dito is like living together with your family, especially spanning 3 generations. Naranasan ko siya at one point nung tumira kami sa Quezon City. Hindi kami always harmonious, pero everyone had proper communication and respect sa bawat isa. Kasi, lalo na sa amin, like, it's just 4 rooms in one whole house, one big house. Tapos meron pang multo yun. May multo pa yun sa may gilid, tsaka dun sa may banyo. Pati yung multo may respeto. Siya nakikipag-communicate siya kapag ayaw niya ng maingay, kakatok siya. So, ilalaglag yung vase. Ilan talaga dito. In fairness, hindi. Naglalakad lang yung Haponesa na manikin. Parang yung Japanese doll. Naglalakad lang siya in your dreams to tell you that, oh my God, you should not do this, do that, blah, blah, blah. You should place this here. So, yung proper communication lang. Living or dead, proper communication and respect lang. Kung di yung sabi nga nung Haponesa sa dream ko before, kung di mo kaya mahalin, respetuhin mo na lang. Ganun. Medyo. Pero yun. Depende pa rin sa housemate. Yung sa housemate. Pero yun, it's mostly like proper communication and respect. You tell the other what you don't want, especially kapag it spans 3 generations. May sa kabilang kwarto may magbabatuhan ng bote. Sa kabilang kwarto may nag-aaral ng piano. Sa kabilang kwarto, alam mo yung nagsiset up ng PSN. Alam mo yun? Yung sa kabilang kwarto nagluluto ng palabok. Ilan yung kwarto din? Kasi 4. Tapos may multo pa. May multo pa sa doga. So, ayun. So, ayun, para sa... Okay ka na ba, Karen? Yeah, I'm all good. PBB, go. Let's go. Para din sa client ko, us Filipinos is really close with our families. Hindi na mawawala yun. Kasama na sa kultura natin yan. Kaya yung typical Filipino household is gulo, maingay, maraming tao, but at the end of the day, sama-sama, masaya, full of love, at nagdadamayan. Diba? So, ayun guys, if you like this episode at gusto niyo pang makinig sa amin, you know what to do. So, follow us on Spotify and hit that bell icon sa tabi ng follow button para always updated sa mga bagong episodes ng Friday Calls. You can also follow us on Apple Podcasts and subscribe sa Google Podcasts. And dahil nandiyan na rin kayo sa socials namin, rate nyo lang kami. Baka naman, wala namang bayad, libre lang yan. 5 stars po na yan, B. 3 Michelin stars. Ba't hindi 5 stars? Kasi paputok yun. Bawal na yun eh. O yung Michelin stars, hanggang 3 lang yung mga bugok. Pero yun, rate us at all platforms. Yes. Tsaka alam niyo magandang gawin pag bored kayo. Follow niyo kami sa social media. Parang nag-scroll kayo. Nasa Facebook, Instagram, and TikTok kami. At Friday Calls Podcast yung handle namin. Wala pa naman kaming poster for now. Pero yung mga gusto mag-poster dyan, good luck na lang. All the best from all of us. Tsaka baka ikaw pa mauna sa blue tick. Good luck! Ikaw pa na-verify. Yung tayo pa yung poster. Sorry po. Yeah, so ayun, kung may topic kayo na gusto nyong itakal namin or may gusto kayong i-share na
Kung gusto nyo i-share yung take ninyo on this episode's topic or may personal experience na gusto nyo ikwento, send us a DM sa aming socials. Gusto namin yan. Gusto namin naririnig yung point of view ng ibang tao bukod sa amin. So, ayun. Kasi nga, again, Friday Calls believes in democracy. Ayun na. So, yung socials namin, yung links nasa show notes. Ayun lang. Alright, thank you guys for listening. See you again next week. Bye! Shabu!